Ganda ng kinanta ng choir, ah. Classical. Amen. Kaya lang napapansin ko yung choir, parang kumukunti yung mga men, ah. Nagsisipag abroad, ah. Sino kaya susunod mag-abroad dito? Kaya lang, sabi ni Sir Junel, depende kung ano yung hihanda nyo sa despedida kung magdidesisyon siyang mag-abroad. O huwag nyong ipaghanda ng hindi mag-abroad yan. Amen. Okay, ang choir po ngayon ay nagtatayo na ng recruitment agency para sila ay madagdagan. Amen. Kung kayo po ay marirecruit, opportunity po yun at privilege na mapaglingkuran ng Panginoon sa pamagitan ng mga pag-awit. Okay. Doon din sa taas, may recruitment agency din doon, kaya marami na silang nasa taas, sa purgatorio. Okay, salamat sa Panginoon. Ganun po ang church. Ang church po ay body. At pag sinabing body, may kanya-kanyang function, yung kamay, yung mga daliri, yung paa, yung kidney, yung lungs. May kanya-kanyang part at lahat sila nagpa-function. At maganda kapag healthy lahat, di ba, nagpa-function. At ganun din po ang simbahan. Kapag po ang simbahan ay may kanya-kanya tayong ministry, healthy po ang simbahan. At alam niyo po ba, isa sa nagpapalago sa Kristiyano, kapag siya ay mayroong ministry. Excited kasi siya, nagagampanan niya yung paglilingkod sa Panginoon. Pansinin niyo yung mga kasali sa basketball. Kapag alam ng isang basketball player na ibabangko lang siya, kahit sa practice mga kapatid, parang walang gana. Pero subukan mo na ang isang basketball player, alam niya na ipapasok mo siya, practice pa lang, talagang giliw na yan at masaya yan. Excited yan. Kasi lalaro po siya. Ganon din po sa church. Kapag po tayo, every Sunday, tayo ay lalaro, excited po tayo. Aayusin natin yung ating pananamit, yung buhok natin na parang dinilaan ng 7 baka, talagang pantay na pantay. By the way, yung mga kumukuha ng video sa akin yan, pag meron pong tumiting nga rong buhok dito, medyo i-edit nyo po yun, gupitin nyo, para medyo smooth naman, Okay, talagang mahirap talagang padapain ito eh. Wala kasi ako makitang mga baka dyan eh. Okay, kaya kapag po tayo ay may ministry sa church, nakakatulong po ito para tayo maging excited. Nakakatulong po ito para tayo lumago. Nakakatulong po ito para tayo magpatuloy sa Panginoon. Dahil ang ministry ay disenyo ng Diyos sa church. At kapag tayo'y nasa disenyo ng Panginoon, maganda po tayong tignan. Okay, ngayong umaga, part number 18, paano nila pinaglingkuran ng Panginoon, medyo prominent naman tayo, medyo yung kilala, Simon Peter, ups and downs. Ang buhay daw po ay puno-puno ng ups and downs. May mga pagkakataon tayo'y masigla sa ating pananampalataya, pero dumarating sa buhay natin na tayo ay nawawala ng sigla. May mga pagkakataon sa buhay natin, ang init ng ating pananampalataya, pero dumadaan sa buhay natin na tayo nanlalamig sa ating pananampalataya. At hindi lang yung mga New Testament saints ang nakaranas ng ups and downs, even the Old Testament saints, nakaranas sila ng ups and downs ng kanilang espiritualidad. If you remember si Elijah, do you remember that? Nagpababa ng apoy mula sa langit para tupukin yung handog. Talagang ganun yung kanyang faith, ganun yung eagerness niya. Pero nung siya ay habulin niya ni Jezebel, anong sabi ni Elijah? Panginoon, kunin niyo na po ako. Kasi nakaranas siya ng discouragement, nakaranas siya ng patig. Ibig sabihin, even the Old Testament saints, nakakaranas ng ups and downs. Pero nakakatuwa dito, kahit ganun yung buhay nila, sila'y nagpatuloy. Kapatid, hindi ko alam ang sitwasyon mo. Naka-ups ka ba? O naka-downs ka? Alin man dito, I encourage you, keep on. Habang binubuhay tayo ng Diyos, may maganda pang plano ang Diyos sa buhay natin. Nakikita po ba natin na may plano ang Diyos sa buhay natin? Dapat po ganyan ang ating paningin sa buhay na ito.
may magandang plano ang Diyos sa buhay ko. Kasi you are what you think. And I do believe, kaya tayo talaga binubuhay pa ng Diyos sa mundong ibabaw na ito, meron pang magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kahit dumaranas tayo ng ups and downs. Sabihin niyo muna sa katabi niyo, may magandang plano pa, brad or sister, sa buhay mo ang Diyos. Opo, nalulugmok tayo. Pero ang tingin ng Diyos dyan, habang tayo nalulugmok, tinitignan tayo, anak, sa bandang pag narating mo yun, iyon yung magandang plano ko sa iyo. Nalulungkot ka lang ngayon, pero hindi pa yan ang katapusan ng buhay mo. Hindi dyan natatapos ang buhay mo, yung kalungkutan mo ngayon, yung discouragement mo ngayon, hindi dyan natatapos. Meron pang banda-banda ron na plano ako para sa iyo. Hindi dyan natatapos. Kasi Sir Lester, kung tapos na ang Diyos sa buhay mo, kukunin ka na ng Panginoon. Tignan niyo yung prayer ni Elijah, Panginoon, kunin niyo na po ako. Kinuha ba ng Panginoon? Hindi pa, kasi meron pang plano at purpose ang Diyos sa buhay niya. Atin pong pag-usapan, ito pong isa sa prominent, si Simon Peter, nakaranas ng ups and downs. Tayo po tayong lahat, tayo po muna yung manalangin. Ang manaming Diyos, we are not exempted when we talk about ups and downs. Nakakaranas kami nito at patuloy na nakakaranas ng ganitong pamumuhay. Pero sa kabila nito, Panginoon, may plano kayo kaya ipinaparanas ni ito sa amin. Kung minsan nakakaranas kami ng panghihina para makita namin na kayong Diyos na malakas. Kung minsan, Panginoon, kami ay wala ng lakas para makita namin, Panginoon, na kayo ang mas malakas. Kung minsan, Panginoon, parang ayaw na naming magpatuloy, pero salamat, may Diyos na gusto kaming magpatuloy. Meron kayong plano sa amin, Panginoon, at patuloy itong aming tignan. Kahit kami ngayon ay down na down sa buhay na ito. Kahit, Panginoon, kami ay nililiglig ng kung ano-anong problema. Kahit, Panginoon, hindi sumasang-ayon ng sitwasyon sa kagustuhan namin. Tulungan nyo kaming maunawaan ang mensaheng hatid sa buhay po ni Simon Peter. Salamat po. Patawad sa nawang pagkukulang namin. In Jesus' name we pray. Amen. Kilalanin muna natin Simon Peter. Makakapo na po tayong lahat. Ang tatay po ni Simon Peter, ang pangalan ay John or Jonas. Ang kanya pong kapatid ay si Andrew. Ang kanila pong occupation o kanilang hanap buhay, sila po yung mga mangingisda. Ito pong si Simon Peter, siya po ay kasal. Kasi merong binanggit sa Bible na yung biyanan, pinagaling, may sakit. And then, sila po ay galing nakatira sa Galilee. Si Galilee. Meron po akong nabasa, gusto ko pong i-share muna po sa inyo. Yun daw pong mga Galileans, yung mga nakatira doon sa Galilee, or mga Galileans, sila daw po ay mga quick-tempered. Di ba, doon din nakatira si James at saka si John. Impulsive, yung mga tao doon. Kaya pala nagkasama-sama. Totoo po yung kasabihan, bird with the same feather, they are birds. Amen? Flock together. Kaya tama, Okay. Pero ito maganda. Loyal to the end. Nako. Ito magandang maging kasintahan. Amen? Ito magandang mapangasawa yung mga taga-Galileans. Bakit? Loyal to the end. Hanggang sa katapusan. Sila ay loyal. Sir Jello, pag nakuha mo ang kanilang loyalty, hindi ka na nila iiwanan. No? But they are impulsive, quick-tempered. Yun po yung kanilang mga ugali. Di ba ganyan naman talaga? Pag pumunta kayo ng bandang Isabela, anong ugali meron doon? Ano po? Yung mga ganun daw, ganun. Okay. Pag pumunta kayo ng Bisaya, anong ugali meron sa Bisaya? Di ba mga malalambing ba doon? Tsaka sa Bisaya, may gumaganon. Sa Kabi. Okay. Pag nagpunta kayo ng Bulacan, ano ugali meron dito sa Bulacan? Abay, akala mo nag-aaway lagi. Nagsisigawan pag nagkukwentuhan. Nung pala kwentuhan lang pala yun, hindi nag-aaway. Sa Batangas, yun sa Batangas pala. Sa Batangas, ang ugali sa Batangas, malalambing.
Nag-aaway na pala pero ang lalambing. Hindi mo na naman niligpit ang iyong hinigaan. Ganun. Parang ang lalambing. Kaya bawat lugar, meron talaga silang kinalakihan na ugali. Itong Galilean, sabi nung nabasa ko, tama siya, di ba? Itong si Peter, impulsive. Itong si John at saka si James ay impulsive din, di ba? Yung bang gusto na lang kagad hulugan ng apoy, di ba? Yung mga taga Samaria, di ba? Sa mga Samaritans, okay. Atin pong pag-usapan, dito sa Berean, anong ugali meron tayo dito? Lugar ng mga gwapo at magaganda. Amen. Okay. Dito sa ang nature natin dito, paghandaan talagang bongga kaday. Maraming okay. At saka yung atmosphere na we love each other, fellowship, at pinagpapahalagahan natin yung lahat ay may ministry. Okay, kanya-kanya ng kultura. Okay. John chapter 1 verse number 41, bago ako malatin, okay, basahin po natin ito. Kung papaano pong na-save ito pong si Simon Peter, ito po ang sabi, dinala siya ni Andrew, he first findeth his own brother Simon, and said unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted, the Christ. Sinama ni Andrew si Peter sa Panginoon. And then verse number 42 ng John chapter 1, and he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Originally, mga kapatid, ang pangalan lang talaga ni Pedro, Simon. Binigyan lang ng surname ng Panginoon na Cephas. And Mark chapter 3, lundag tayo sa another angle sa Mark chapter 3 verse 16. And Simon, his surname, Peter. Parang gumulo, pastora. Kanina ang surname is Cephas. Ngayon naman ang surname ni Simon, Peter. Gumulo, Okay, liwanagin natin para hindi magulo. Ganito po yan. Andiyan ba anak? Ayan. Originally, ang pangalan niya ay Simon talaga. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay hearing. Ngayon po, binigyan ng Panginoon ng surname na Peter in Greek word, Peter. Pero yung Cephas, Aramaic, na ang ibig sabihin, a stone. Kaya yung Matthew 16:18, we believe na yung rock doon, upon this rock, ang Panginoon yun. Hindi yun si Pedro. Greek, Peter, Aramaic, Cephas. Okay, maliwanag na po. But originally, ang pangalan niya, Simon. Para lalo nating maintindihan mga kapatid, yung Simon po na pangalan was a very common name ng New Testament. There are at least 7 Simons in the gospel accounts. 7 na Simon meron sa pa lang yun, sa gospel accounts pa lang yun. Okay. Sino-sino po ito? Kaya maganda talaga, niligyan ng Panginoon ng surname si Peter para na-identify natin kung sinong Simon yung tinutukoy ng Panginoon. Ito po, 7 po ang Simon sa Bible. Number 1, Simon the Zealot. Number 2, Jesus half-brother, Simon din ang pangalan. Number 3, Judas Iscariot's father, yung tatay ni Judas, Simon din ang pangalan. Number 4, Simon the Leper. Number 5, Simon the Pharisee, yung dito kumain ng Panginoon sa tahanan niya. And then number 6, Simon the Cyrene. And then pang-7, Simon Peter. Okay, yun po. Hindi po nakasama dito si Simon ng American Got Talent. Iba pong Simon po yun. Okay. 7 po. At identified natin ngayon pag sinabing Simon Peter. Malinaw po. Puntahan natin ito.
Sabi natin kanina, ang buhay ni Simon din ay ups and downs. Saang mga bahagi ni Simon nangyari ito? Medyo mga prominent story din itong ating babanggitin, pero silipin natin. Ibig sabihin lamang nito mga kapatid, itong si Pedrong ito, katulad lang din natin ng mga tao na talaga ang nanghihina, malakas, nanghihina, malakas. Ang pagkakaiba nga lang daw nito sa atin, nitong mga apostol ng Panginoon, sabi ng isang pastor, ang kaibahan lang nila, una, nakasama nila ang Panginoon. Pangalawa, natala sa Biblia ang kanilang mga ginawa. Pero yung kanilang pagkatao o pagiging Kristiyano is the same natin na mga Kristiyano. Kaya nga sabi nung isang pastor, may mga kamalian ito, may mga kapalpakan nito. Kaya nung pinag-usapan natin, si John the Beloved, akala natin napakatinong apostol. Nung pala, short-tempered, self-centered. Tapos sabi nung pastor, tapos itong mga palpak na mga apostol na ito, dadasalan mo? Are you with me? Kaya hindi talaga deserve nitong mga Bible character na ito na dasalan. Kasi pare-parehas lang po tayong mga tao na nagkakamali at hindi talaga totally tayong hindi nagkamali. Ang dapat lang talagang dinadasalan, yung hindi nagkamali, hindi nagkasala, kundi ang Panginoong Kristo lang. Kaya maling-mali na abagi noong may mga pagkakamali po yan. In fact, sa Bible, kapag niluluhuran sila, tinatanggihan nila kasi alam nila yun mali. Hindi ako dapat niluluhuran. Dapat ang niluluhuran lang ang Diyos. Okay, punta po tayo dito. Number 1, from faith to little faith. Ito po ang nangyari. Medyo alam na po natin ito, pero balikan natin lalo na yung mga bago na hindi pa alam ito, ipapaalam natin ngayon sa kanila. Matthew chapter 14, verse number 25. Ito po ang nakalagay. Pinauna kasi ng Panginoon ng mga alagad. Ang Panginoon ay nanatili muna sa bundok para manalangin. And then yung mga alagad niya sumakay na sa bangka. And then pauwi na sila. Ang Panginoon naiwan sa bundok. Ito po ang scenario, verse number 25 ng Matthew chapter 14. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. When we say fourth watch, yung pong nilagyan ko ng kulay dilaw, ang ibig sabihin po diyan, from 3 a.m. na madaling araw to 6 a.m. Yun yung fourth watch sa bansang Israel. Ibig sabihin, Brother Jaime, madilim-dilim pa po ito. Madilim-dilim pa ito. And then malamang ang mga alagad, talagang pagod na rin talaga. Yung bang gusto na nilang magpahinga, gusto nilang matulog, kaya lang nandoon pa sila sa lakbayin sa dagat, nakasakay pa sila sa bangka. At ang nangyari, ang Panginoon sa mga oras na ito na medyo madilim-dilim pa, naglalakad sa tubig. Ganon ka-powerful ang Panginoon. Diyos kasi siya hindi lang talaga tao Diyos na nagkatawang tao. Abay, naglalakad sa tubig. Hindi po ito tricks na napapanood natin. Okay. Verse number 26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. Kita nila may naglalakad, nakaputi. Saying, it is a what? Spirit, multo. And they cried out for fear. Take note for the word, they, silang lahat, cried out. Bakit po? Dahil sa takot. Marahil mga kapatid, pag sinabi kasing cried, sumisigaw ito. Ay! Ay, multo! Ay, multo! Ay, multo! Ilan itong mga nagsisigawan? Marami! Nagsisigawan sila. Take note mga kapatid. Totoo pong may multo. Tignan nyo katabi nyo. Mukha lang po, pero kulang lang po yan sa tulog. Yung eye bag. Totoo pong may multo, makinig maigi. Pero hindi po ito kagagawan ng mga taong patay.
Ito po'y kagagawan ng mga evil spirit. Para paniwalain tayo bilang mga tao na yung tao pagkatapos mamatay, yung kanilang kaluluwa ay hindi pa pumupunta sa kanilang destination. Ibig sabihin, ang mga kaluluwa ay pagala-gala lang dyan. Hindi po yung totoo. Kapag ang tao po'y namatay, meron po kagad silang eternal destination. Hindi pwedeng sila magpagala-gala pa dito ng 40 araw. Hindi po yung totoo. Kaya kung meron kayong maririnig, merong lumilitaw na white lady sa punong yan, kasi may nagpakamatay dyan, hindi po yung namatay ang nagpapakita dyan, kung hindi ang evil spirit. Ay, dyan sa sangka, alam niyo yung sangka? May nalunod na bata dyan, kaya may lumilitaw. Ay, doon sa may puno ng kaimito, may bata doon na nagbikti. Kaya huwag kang dadaan doon paggabi. Meron kang maririnig na, gusto tayong paniwalain at ilihis tayo saan? Sa Biblia. Kaya alam niyo yung mga taong ganito paniniwala, ang hirap turuan ng Biblia. Kasi iba na ang kanilang pananampalataya. Doon na sa kasinungalingan, hindi na sa katotohanan. Kaya kung may ganyan pa paniniwala nyo, sasabihin ko sa inyo, mali ang paniniwala mo. Isig galing mandaya ng demonyo, ano? Alam mo, sa kwartong niyan, diyan namatay si Lolo. Pag madaling araw, amoy pamada. Gusto lang talaga ng mga evil spirit. Kasi manggagaya yung mga yan nagmumukhang angel of light nga yan kaya nilang gayahin Yung pang-amoy ng pamada lang. Are you with me? Mga evil spirit po yun. Ang totoo po sa Biblia, kapag tao po'y namatay, napupunta na po sila sa kanilang eternal destination. It's either place of torment, pag hindi kumilala sa Panginoon, o place of comfort, pag kumilala sa Panginoon. At sabi sa istorya, nagre-request yung mayaman, na sabi niya, Amang Abraham, baka pwedeng pabalikin mo si Lazaro sa daigdig ng mga buhay at sabihin at warningan yung 5 kong kapatid nang sa gayon, hindi sila mapunta dito. Ano ang sabi ni Abraham? Hindi na pwede yun. Wala nang babalik-balik. Wala na. Sapat ang Moses and the prophet, the word of God, para maniwala ang mga tao sa daigdig ng mga buhay na merong impyerno at mayroong langit at mayroong tagapagligtas. Dito po tayong maniwala. Naalala ko tuloy, senior sa akin ni Sir Ace, di ba? Yan daw namatay na bata, tapos nabuhay. Nakita raw niya sa impyerno si Michael Jackson, si Dolphy. Sabi ganoon. Sabi ko, Sir, bago ko paniwalaan yung batang yan, nakalagay na yun sa Biblia na mayroong impyerno. Amen? Okay. Kaya yun po mga kapatid, katulad nitong mga alagad, mukhang mali pa ang paniniwala itong mga ito. Nung makita nila yung, may puting naglalakad sa tubig, multo yan, nagkatakot-takot. And by the way mga kapatid, yung espiritu ng takot ay hindi sa Diyos. Kaya kung kayo ay natatakot pa sa multo, hindi yan espiritu ng Diyos. Amen? Greater is He that is in you. Alam niyo ba, pag nagpe-pray tayo, na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, yung mga impacto, lalayas. Bakit nga ba impacto lang? Pati impacta, di ba? Isama na natin yung mga lamang lupa. In Jesus' name. Matatakot ka? Mas makapangyarihan yung sayo? In fact, sila nga yung takot kay Kristo Are you with me? If you remember yung mga inaalihan ng masamang espiritu nakatira sa sementeryo, nung dumating ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, aanuhin mo na ba kami? No? Paparusahan niyo na ba kami? Sila ang takot. Amen? Kung tinanggap mo si Kristo at nasa puso mo si Kristo, takot sa'yo ang mga mumu. Amen? Hindi yung ikaw ang takot. Amen? Dapat malakas ang loob natin kapag kagabing ganyan. Nasa akin si Kristo.
Anong mumu? Takot kay Kristo ang mga mumu. Amen? Lalo na, yun, kapag nanonood, talagang pigil na pigil yung ihi. Kakasakit ka sa bato dyan. Kita mo yung spirit of fear kung saan tayo dinadala, di ba? Okay. Kaya yun po, itong mga alagad, they cried out, nagsisigaw. Paano ba kayo matakot? Yung talagang todo takot nito no? Hindi yung, hindi ganun to. O hindi nagsisisigaw pa ito. Dahil nakikita nila na madaling araw, medyo hindi nila mainin na madilim-dilim pa, may lumalakad sa tubig. Takot sila lahat. Again, totoo pong may multo. Pero huwag kayong matakot. Takot sila kay Kristo. Okay na po ba? Okay po. Okay, amen. Praise God. Kaya sa darating pong Family Day, kung talagang hindi kayo takot, dito lahat tayo matutulog. Amen? Doon yung iba, sa puno ng, dan sa sangka yung iba, yung pinagtapunan. Amen? The truth will set us free. Hindi, pastor, talagang yung ungol, talagang kaboses niya Pastor, yung talagang yung amoy niya, talagang amoy niya talaga Yun yung naamoy ko. As I said, ang mga evil spirit, kayang mag-anyong anghel ng kaliwanagan. Tapos yung amoy lang, yung body odor lang, hindi niya kayang gayahin. Kayang-kaya po niya yan, amen? Okay. Kaya po kayong tatakot sa mga ganyan. Sino ba yung nakaputi dyan sa likod nyo? Ay, si Gerald pala yun. Amen. Okay dyan, ilan ba kayo dyan sa taas? Mukhang 5 kayo dyan Totoong may multo, pero walang kinalaman ng mga namatay na tao. Amen? Kapag namatay ang tao, hindi pwedeng pag-alagala lang ang kanilang kaluluwa. After death, napupunta ang kaluluwa ng tao sa ikalawang buhay. At doon na sila. Bubuhayin na lang ng Panginoon yung bibigyan ng resurrected body kapag sila ay dumating na ang Panginoon. Pero hanggang wala pa ang Panginoon, wala pa yung judgment sa kanila, nananatili sila sa kanilang eternal destination. Tama po. Yun po ang turo ng Bible. Kapatid, tanggalin mo na yung mga maling turo kasi sagabal yan sa katotohanan. Baka marami ka pang turo ng Bible na hindi paniwalaan pag hindi ka nagtanggal ng mga maling paniniwala. Are you with me? Sagabal po yan. Okay. Balik tayo, Matthew 14:27. But straightway, Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon, hindi ako multo. Katulad ng iniisip nyo. Ako ito, ako ang inyong Panginoon. Huwag kayong matakot, pinakalma ng Panginoon. Alam nyo, si Peter, ito na, yung ugali niya bilang Galilean, impulsive. At ang nakakatuwa dito, sa pagiging impulsive niya, meron siyang tiwala. Matthew 14:28. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou. Hindi pa siya sigurado, di ba? Kung ikaw talaga yan. Hindi pa sigurado, Tapang hindi pa sigurado. Bid me come unto thee on the water. Kung ikaw talaga yan, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na lumusong din ako sa tubig, makapaglakad ako sa tubig. Hayaan nyo, Panginoon. You see, mga kapatid, from matinding takot, from matinding duda na ito'y multo, mula sa matinding pagsigaw dahil sa takot, biglang yung transition, biglang, Panginoon, kung ikaw talaga yan, palakarin mo ako sa tubig. Biglang merong faith. Are you with me? Kung ikaw talaga yan, palakarin mo ako sa tubig. Sabi ni Wycliffe, Bible Commentary, Peter's walking on the water is given by Matthew only. Sa account lang ni Matthew natin mababasa na si Peter lumakad sa tubig.
Amen? Yun po ang sabi ni Matthew Henry o ni Wycliffe. And then, sabing ganoon ng Panginoon, and He said, verse 29, "Come." And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Kanina takot na takot. Pero nung sabi niya, kung talaga ikaw Panginoon yan, palakarin mo ako sa tubig. Aba, ang nangyari nga, nakalakad nga siya sa tubig. Hindi ito tricks, hindi ito magic. Nakalakad talaga siya sa tubig. Yun ang sabi ng Bible. At alam niyo mga kapatid, here's the truth. Ang faith, talagang nire-reward ng Panginoon. Are you with me? Kapag talagang mayroon kang pagtitiwala sa Panginoon, i-reward ka ng Panginoon dahil sa pagtitiwala na mayroon ka. Si Peter lang ang nakapaglakad sa tubig. Ang dami-daming mga alagad, pero siya lang ang nakapaglakad sa tubig because of his faith. Ang laki talaga na nagagawa ng faith, ano? Kaya nga gusto ng Panginoon, makinig tayo na makinig ng salita ng Diyos para ma-build yung ating faith. Dahil malaking pakinabang sa buhay natin yung pagtitiwala talaga sa Diyos. Maraming pwedeng gawin ang Diyos sa buhay natin. Just imagine yung imposibleng bagay because of His faith, nangyari. Kaya hindi ka magtataka, Brother Jaime, nung sinabi ng Panginoon kung may pananampalataya ka, kaya mong i-move yung mountain, hindi ka na magtataka dun Yung mga imposible, kayang i-move dahil mayroon kang faith. Hindi ka magtataka. Bakit po? Kayang gawin ng Diyos yun sa'yo dahil ang Diyos nalulugod sa'yo kasi nakalagay sa Bible, for without faith, you cannot please God. Pag nalugod mo ang Diyos, i-reward ka ng Diyos. Nakalakad. Si Simon Pedro lang ang nakaranas makalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya alam niyo ito, Sir Jaime, kapag magician ka, isa sa gusto mong gawin para pahangain yung tao, ano po? Makalakad ka rin sa tubig. Kasi imposible yun Mahirap gawin yun Dahil merong gravity. Ang tendency talaga, lulubog. Kaya kahit anong mga tricks, huwag lang mapansin na merong tinutungtungan sa tubig, ginagawa nila. Pero hindi nila kayang gayahin yung ginawa ni Peter at ng Panginoong Jesucristo. Okay. Si Simon Pedro ay ni-reward ng Panginoon dahil sa kanyang faith. Ngayon, biglang ganito, may faith Tapos saglit-saglit, ito nangyari. Verse number 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried, saying, "Lord, save me." Kanina lang, di ba? May faith pa, pero bigla na lang nawala. Are you with me? Ang bilis ng transition. Bakit ang bilis ng transition? Naku, alam na natin prinsipyong ito. Kapag inilihis mo ang focus mo sa Panginoon, at tinignan mo yung mga nakaka-discourage, ganun lang kadali mawala ang pagtitiwala sa Diyos. Pag nag-iba ka ng focus, si Peter nag-iba ng focus, ang napokusan niya, yung hangin na malakas, at siya'y natakot, at siya'y unti-unting lumubog. Ups kanina, ngayon, literal na downs. Amen? Ang sabi ng Bible, beginning to sing. He cried saying, "Lord, save me." Ito raw ang pinakamaigsing prayer. Lord, save me. And verse number 31, and immediately, Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, "O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?" Amen? Again, mga kapatid, listen carefully.
Kaya ang warning sa atin ng Bible ay ito po. Makinig pong maigi. Sabi ng Bible, huwag mong sabihing nakatayo ka ngayon. Baka maya-maya lang, lagpa ka. Amen? Ganon kadali, Gilo. Kung ganon kabilis ang ups, kung minsan ganon din kabilis ang downs. Salamat, sa Panginoon. Mabiyaya ang Panginoon. At katulad din tayo ni Pedro, huwag mong sabihin ngayon na nandyan ka at nakaupo matapat sa Panginoon. Isang iglap lang, pwedeng isang araw, wala ka na dyan sa kinaupuan mo. Are you with me? Tandaan natin to mga kapatid, ang buhay natin ay ganyan. Pero salamat, laging to the rescue ang Panginoon kapag tayo ay nadadown. Andyan ang kanyang helping hand para tayo tulungan uling makaahon mula sa ating pagka-down. Andyan ang Panginoon para muli tayong itayo mula sa ating mga kalungkutan at mga discouragement. Andyan ang Panginoon mula na tayo natatakot na nagdududa na tayo. Andyan ang Panginoon to help us. Like Peter. Pero sabi ng Panginoon, pinoint out ng Panginoon, Peter, alam mo ba kaya ka na down? Dahil lumiit ang iyong pananampalataya. Sino sa atin ang ngayon ang down? Are you listening? Sino sa atin ang down ngayon? I-check natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Baka kailangan pa natin ng mas lalo pang devotion sa Word of God. Baka mas lalo pa natin kailangan makinig ng seryoso sa salita ng Diyos. Baka kailangan natin talagang i-absorb ang Word of God. Huwag tayong dumalaw sa church mga kapatid na parang ritual lang. Uupo ka dyan, tatayo, kakanta, uuwi. Pero ang salita ng Diyos talaga, hindi natin nakain, hindi natin na-absorb, hindi tayo nagpa-correct, hindi tayo na-feed. Nakaupo ka, hindi lahat ng nakaupo napipid talaga. Are you listening? Bakit ganito ang pakiramdam ko, madali akong magtampo? Bakit ganito ang pakiramdam ko, madali akong ma-offend? Ibig sabihin, walang strengthening sa loob mo. Are you listening? Walang strengthening sa loob mo. At ang pwede lang magpa-strengthen sa loob natin ay ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Hindi ka kayang strengthen ng pagnunood sa YouTube. Hindi ka kayang strengthen sa paglalagay mo ng mga sa My Day mo. Hindi ka may strengthen sa pagpo-post mo sa Facebook. Hindi ka may strengthen sa panonood mo ng Netflix. Hindi ka may strengthen sa paglalaro mo ng ML. Kung minsan kanta na yun ng mga kabataan Mag-ML tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Alam niyo yung kanta na yun? Hindi niya na alam. Ang kumanta nun, si Yoyoy, yun na yun. Hindi ko rin pala alam. Ang tanging magpapa-strengthen sa'yo ay ang salita ng Panginoon. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Verse number 32. And when they were come into the ship, the wind ceased. Amen? Verse 33, and they that were in the ship came and worshipped him, saying, of a truth, thou art the Son of God. Amen? Di ba? Nung nando na ang Panginoon, na-strengthen ba yung faith nila? Kasi ang Panginoon ng Word, amen? Nung nando na, kumalma na, nawala na yung bagyo, ando na yung Word ando na ang Panginoong Kristo At nung nando na ang Panginoong Kristo bilang Word, na-strengthen ang kanilang faith, sinamba nila ang Panginoon, at sinabi nila, ikaw talaga ay anak ng Diyos. Hindi lang anak ng tao, o hindi anak ng Diyos. Okay, nag-worship sila. At ito ang nakakatuwa, hindi binawal ng Panginoon. Bakit niyo ako sinasamba? Tao lang ako sabi ng isang relihiyon. Si Kristo ay tao lamang. Siya po ay tao lamang. Bakit hindi sinaway ng Panginoon? Sabi ng isang relihiyon, tao lang ako, bakit sinasamba niyo ako? Tinanggap ng Panginoon ang pagsamba dahil siya'y Diyos. Kaya hindi tayo naniniwala na si Kristo ay
tao lang, nagkatawang tao, pero hindi na nantiling tao, siya ay Diyos. Tinanggap niya ang worship. At tinanggap niya yung sinabi ng mga alagad, ikaw talaga, totoong ikaw talaga ay anak ng Diyos. Amen? Okay, number 2. From godly confession to satanic confession. Ito po ang senaryo. Nasa Book of Matthew tayo, napapansin nyo ba? Nasa Book of Matthew lang tayo. Alam nyo, napakaraming senaryo sa buhay ni Peter. Kumuha lang ako sa Matthew. Okay. Matthew chapter 16, verse 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciple, nagtanong siya sa kanyang mga alagad saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Napalagay nyo, anong tingin ng mga tao sa akin? Sumagot ang mga alagad. Ito ang sagot ng mga alagad. And they said, some say that thou art John the Baptist. Meron po kaming naririnig sa mga nagmamarites, kayo daw po si John the Baptist. Some, Elias. At meron naman po kaming narinig sa banda-banda roon, ang sabi nila, kayo daw po si Elias o si Elijah. And others, Jeremias o Jeremias. Sabi nung iba, narinig po namin, Panginoon, kayo daw po si Jeremiah, yung propeta sa Old Testament. Kayo daw po yun. Or one of the prophets. At sa banda-banda roon, nung makipagkwentuhan kami, sabi nila, isa daw po kayo sa propeta talaga ng Diyos. Yun po yung mga marites, yun po yung kwentuhan, nararinig po namin. Verse number 15, He said unto them, but whom say ye that I am? Kanina yung sabi-sabi ng mga marites, di ba? Yung wala sa grupo nila. Pero ngayon ang tanong ng Panginoon, para sa inyo, sino ko? Parang ganito, Sir Lester, para sa iyo, sino ko? Oh, well, of course, pastor, kayo po ang cute na pastor, mga ganon. Okay, pwede kitang i-Jollibee pagka ganon sinabi mo. Amen? Para sa inyo, sino ako? Alam niyo kung sino kagad ang bumanat dito? Alam niyo kung sino talaga? Amen? Ang unang sumagot dito, si Simon Peter. Talaga itong si Simon Peter, bida-bida to talaga no? Okay, verse 16. Ito ang sabi ni Simon Peter. And Simon Peter answered and said, thou art the Christ. Ikaw talaga yung Christ. Ikaw yung Messiah na hinihintay namin. Ikaw na talaga yon, the Son of the living God. That is godly confession. Tama siya ng tinuran. Totoo mga kapatid, siya talaga ang lingkod, siya talaga ang anak ng Diyos, siya talaga yung Messiah. Kumbaga mga kapatid, sabi ng Panginoon, kling! Amen? Tumpak, ikaw talaga, tama ang sagot mo. Thou art the Christ. Ikaw po ang Messiah. Ikaw na ang matagal naming hinihintay. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang nag-iisang tagapagligtas. Son of the living God. Hindi ka tao lang. Hindi ka anak ng tao lang. Diyos ka na nagkatawang tao. Yun ang ibig sabihin ni Simon Peter. Alam nyo, dahil sa confession na yun ni Peter, kinoment siya ng Panginoon. Verse number 17. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood hath not revealed it unto thee. Saganang laman, saganang wisdom ng tao, hindi na talaga ito maiintindihan. But my Father which is in heaven. It is a divine revelation, kaya mo naunawaan. Amen? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ang pinapangaral namin sa inyo, hindi ito orchestrated lang ng tao, hindi lang ito kagustuhan ng tao, ito'y galing sa Diyos. Kaya Peter, 10 big check. Amen? Amen? Para nakaka-relate kayo doon 20 big check. Amen? Tumpak ka dyan. But listen carefully. Tama ang pagkilala ni Simon Peter sa Panginoon. Parang tayo din. Sino si Jesus Christ? The only Savior. He is God.
He died on the cross. Alam natin ang kanyang pangalan. Kaya pinuri siya ng Panginoon. Kumbaga, Sir Jaime, ups. Ano naman yung downs? Here's the story. Matthew 16, verse number 21. Doon din po, bumaba lang ng konti. Kaya alam nyo, yung pong isang istorya, andun lahat eh, ano? Andun na kagad yung ups and down ni Peter eh. Hindi ka nalalayuin, andun eh. Yung bang, kani-kanina lang, parang ganun talaga eh. Bigla na lang nawala. Nakalusot na naman, Sir Jonel, pasensya na. Amen. 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 Kaya talaga tama ang sinasabi ng Bible eh. Huwag mong sabihin nakatayo ka ngayon. Huwag mong sabihin faithful ka ngayon. Huwag mong sabihin active ka ngayon. Huwag mong sabihin na on fire ka ngayon. Kasi ang downfall ay napakalapit lang. Isang hakbang lang. Kaya ang Kristiyano dapat lagi nagtitiwala lang sa Panginoon. Meron po ako narinig, ang tagal-tagal mong nagtiwala sa Panginoon. At gusto ng Panginoon, from time to time, nagtitiwala tayo. Kasi isa-isang pitik lang. Pwede tayong mahulog sa tukso. Pwede tayong madapa. Pwede tayong manlumo. At pwede tayong mawala. Tignan nyo ang katabi nyo. Kapatid, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Hindi sa lakas natin. Kuminsan, napuri ka pa. Kapatid, napaka-faithful mo. After mapuri, kinalingkuhan, wala na. Ganun po. Nasa isang kwento, nasa isang chapter, ups and down, nandun na kagad. Ganun din sa buhay natin, Brother Jaime. Nasa isang chapter ka lang ng buhay mo. Nandun na kagad yung ups and down mo. Verse number 21 ng Matthew 16. From that time forth began Jesus to shew unto his disciple how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and the chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. Kinento ng Panginoon, alam niya, pupunta ako sa Jerusalem, papatayin na ako doon, ikukrusipay na ako doon. Pero alam niyo, sa loob ng 3 araw, mabubuhay na muli ako. Kinukwento ng Panginoon, tinuturo ng Panginoon, mamamatay siya. Verse number 22, bidabidang si Pedro, eto na naman. Verse 22, then Peter took and began to rebuke him. Rebuke pa ang Panginoon, saying, be it far from thee, Lord. Hindi yan mangyayari sa iyo, Panginoon. This shall not be unto thee. Hindi yan mangyayari sa iyo. Walang papatay sa iyo. Nirebuke pa ang Panginoon. Ito sabi ng Panginoon, verse 23 ng Matthew 16, but he turned. Ginanon siguro si Pedro. And said unto Peter. Alam yung mga biglang gumanon? Di ba ganyan? Yung medyo ano ka na, nanggigigil ka na? Di ba ganyan kanya kuminsan? But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Anong sabi niya? Sa Tagalog, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Ang iniisip mo lang hindi patungkol sa makadiyos na pag-iisip. Ang iniisip mo lang ay sa kapakanan mo. Ayaw mo lang mawala ako, na kapag ikay nalunod, sasagipin kita. Ayaw mo lang na mawala ako, na kapag kayo nagugutom, kaya kong paramihin yung tinapay, kaya kong paramihin yung isda, kaya kong lumakad sa tubig, kaya kong pigilin ang mga unos, kaya ayaw mo kong umalis, kaya ayaw mo kong mamatay, dahil may benefits. Pero alam mo, Peter, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Listen carefully. Get thee behind me, Satan. Ang laging kumokontra sa kalooban ng Diyos si Satan. Umalis ka sa harapan ko. Stumbling block ka. Obstacle ka sa will of God. Listen carefully.
Kapag hindi mo lubos talagang nauunawaan ang kalooban ng Diyos, baka maging sagabal ka pa sa kalooban ng Diyos. Are you listening? Alam niyo, kung minsan may mga magulang tayo, nung hindi pa nila talaga lubos na nauunawaan yung kahalagahan ng pagsamba, sila ang nagiging stumbling block sa mga anak nila. Alam, sinasabi ng mga magulang, wag ka muna magsimba, marami tayong gagawin. Kapag hindi mo naunawaan ang kahalagahan ng kalooban ng Diyos, baka ikaw pa ang maging stumbling block sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, umalis-alis ka nga dyan. Ito ang kalooban ng Diyos, nakaharang ka. Mga misis ko minsan, huwag kayong maging harang sa kalooban ng Diyos. Are you with me? Mga mister, kung minsan huwag kayong maging harang sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa mga misis, magpasakop. Ang kalooban ng Diyos sa mga lalaki, mag-lead. Kung ano ang sinasabi ng kanyang asawa. Amen? And that is leadership. Amen? Mga anak, huwag kayong magiging stumbling block sa bahay, sa kalooban ng Diyos. Unawain yung maigi ang kalooban ng Diyos nang hindi kayo maging stumbling block. Itong si Pedro, hindi niya naunawaan na ang kailangan ng Panginoong Kristo ay mapako sa krus para may magbayad ng ating kasalanan at magkaroon tayo ng tagapagligtas. Kita mo yung isip ni nung pagdapo ni Satan kay Peter, gustong hadlangan na magkaroon tayo ng tagapagligtas. Are you with me? Huwag kang maging stumbling block sa tithes and offering ng asawa mo. Amen? Huwag kang maging stumbling block sa first fruit ng iyong kasama sa bahay. Hindi yung, magkano inilista mo sa first fruit? Bakit nilakihan mo? Are you with me? By the way, sa October, magpe-first fruit na po tayo. Dapat maunawaan natin yung kalooban ng Diyos. At huwag tayong taga-kontra sa kalooban ng Diyos. At nagiging taga-kontra lang tayo pag talagang hindi natin naunawaan. Kung hindi mo naunawaan, hindi mo naunawaan. Ano na ako magagawa doon? Unawain po natin. Are you with me? Sabi nung asawa, Han, hindi ako nakapag-tithes kanina. Ay, di mabuti. Nag-stumbling block si Pedro, hindi niya naunawaan eh. Hindi didiscuss ng Panginoon, no? Ups and down. Kapag hindi natin naunawaan ang kalooban ng Diyos, ang tendency, kontrahin natin ang kalooban ng Diyos. Tama po. Kaya dapat, kung ano yung malinaw na nasa Bible, ipaunawa sa atin, mag-pray tayo, Lord, tulungan ako ng banal na Espiritu na maunawaan ko po ito. Nang sa gayon, hindi ako maging stumbling block. Yung bang pinag-usapan na yung multo, sabi mo pa, hindi talaga totoong may multo. Aamoy talaga eh. Naging stumbling block pa tayo ng katotohanan. Pangatlo at panghuli. At malakas ang amen natin paghuli na. Amen. Okay, from overconfidence to lack of confidence. Ups and downs. Matthew 26, verse number 31. Then said Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. Ito, dinidiscuss na naman ng Panginoon sa kanila. 26 na po ito, na ang Panginoon sa Kristo ay mamamatay. At kayo ma-offend sa akin kasi lilisanin ko kayo, mawawala ang shepherd, at mangangalat ang mga tupa. Verse 32 ng chapter 26 ng Matthew, But after I am risen again, I will go before you into Galilee. At pag ako ay nabuhay namang muli, pupunta ako sa inyo sa Galilee. Ito na naman ang bida-bida. Sino po ito? Si Pedro. Verse 33, Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, hindi pwedeng ma-offend ang lahat, Panginoon, yet
will I never be offended. Naka-ups. Ang tindi, ma-open ng lahat. Pero Panginoon, ibahin mo ako. Panginoon, iba ako. You know that? Iba ako. Hindi ako open sa'yo. Tatag nito. Dami ng pinagdaanan nito. Ma-open pa sa inyo? No way! Verse 34, Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Yabang mo, Pedro, ha? Pero sa gabing ito, ha? No? Titila ako ang manok. Bago tumila akong manok, ididinay mo na ako ng 3 beses. Verse 35, Peter said unto him, sumagot pa. Talaga bida-bida. Though I shall die with thee, sabi niya, yet will I not deny thee. Likewise, also said all the disciple. Aba, yung ibang nakisali na rin, nakigaya. Anong sagot mo? Katulad ng sagot niya. Hindi ka rin Panginoon namin i-deny. Hindi rin kami Panginoon ma-open sa inyo. At ako po'y mamamatay na kasama nyo. Pero hindi ko kayo i-deny. Alam nyo, kuminsan, listen carefully, mahirap daw kuminsan magbigay ng pangako kapag ikay masaya. Pag ikay on fire, mahirap daw kuminsan magbigay ng pangako. Dahil alam nyo mga kapatid, isa sa sinisipat ng demonyo, pag nangangako ka na sa Panginoon, tignan nyo uli ang katabi nyo. Kapag ikay nangako ng iyong first fruit, ikaw ang sinisipat ng dyablo. Gusto ng dyablo na wag mong magawa yon, nang sa gayon, ang feeling at lagi mong nararamdaman, lagi kang may guilt feeling. Parang laging may mali akong nagawa. At ikaw, pag ganun lagi ang feeling mo, madadown ka na, hindi ka na magpapatuloy. Kaya yung mga nangangako, sinisipat yan. Pero huwag kayo matakot. Sabi nga ng Bible, the greater you see that is in you than he that is in the world. Ang kasunod nito, nagpray ang Panginoon sa Garden of Gethsemane, isinama niya si Peter, si James, at John. Overconfidence Di ba? Sabi ng Panginoon, mag-pray kayo dyan. Aba, nung pagdating ng Panginoon, 3 beses. Aba, tulog. Overconfidence. Parang hindi nila kailangan ng prayer. At saka yung sinasabi ng Panginoon, mamamatay ako pero hindi kita ipagkakanulo. Hindi ako ma-open sa inyo. Overconfidence Sobrang ang tingin sa sarili talaga mahusay siya. Magaling siya. At ito, pinagpipray ng Panginoon, hindi pa nag-pray. Meron ako narinig na preaching kanina. Sabi ganoon, kung pastor ka at tamad kang mag-pray, huwag ka na magpastor. Kung leader ka at tamad kang mag-pray, umalis ka na sa leadership mo. Di ba tama? Gugulo lang yung hahawakan mo pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos through prayer. Tama, di ba? Aba, hindi nag-pray. Sabi dito, complacency is deadly. The lazy believer is vulnerable believer. Our adversary is very competent. Tapos tutulog-tulog tayo. Wala tayong ginagawa. He will exploit our weaknesses. He will attack the area where we think we can handle things. Sabi ng dyablo, kaya mo ba talaga yan? Sige, susubukin kita. We must continue to work at being clothed in the righteousness of Christ. It is in His strength that we can stand. Hindi sa ating lakas. To make the long story short, nung hinula na ang Panginoon, verse 69 to 70 ng chapter 26, Now Peter sat without in the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also was with Jesus of Galilee. But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. First denial.
Second denial. And when he was gone out into the porch, another maid saw him and said unto them that were there, this fellow was also with Jesus of Nazareth. Verse 72, and again, he denied with an oath, promise, text man, mamatay man. Hindi talaga ako kasama niyan. Amen? I do not know the man. Pangalawang pag-deny. Pangatlo, 73 to 74 ng chapter 26. And after a while came unto him they that stood by and said to Peter, surely thou also art one of them, for thy speech bewareth thee. Nako, yung yung punto mo, kasama ka talaga. Yung diction mo, kasama ka talaga. Verse 74, then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately, the cock what? Crow. After ng tatlong pagdidinay niya sa Panginoon, tumilaok na ang manok. Hindi rin po totoo ang katotohanan, ang sinasabi ng iba na si San Pedro ay may manok. Tumilaok lang po ang manok. Pero hindi po siya ang may-ari nun. Nakikimanok lang po siya. Verse 75, and Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. Kanina overconfidence, hanggang sa nawala na ng confidence. Umiyak na siya ng may kapaitan dahil ipinagkanulo niya ang kanyang Panginoon. Alam nyo, Sir Lester, bago mangyari ito kay Peter, sinabi na ito ng Panginoon sa kanya, bago pa man ito nangyari. Lundag tayo sa Luke. Luke 22:31 to 32. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Parang sa Tagalog, Simon, Simon, hinihingi ka ni Satanas upang ikay maliglig gaya ng trigo. Alam niyo, pag yung trigo, binabayo yung ipa. Parang gusto kang gawing ipa ni Satanas. Verse number 32. But I have prayed for thee, that thou fail not. And when thou art converted, strengthen thy brother. Sa Tagalog, I pray na huwag kang magkulang ang iyong pananampalataya, huwag bumigay ang iyong pananampalataya. Kapag ikay nakabalik na, kapag ikay na-restore na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. You see, mga kapatid, sabi ng Panginoon, kapag ikay nanlumo, kapag ikay na down, i-restore kita, i-encourage kita, at kapag ikay nakabalik na, Sir Jaime, ang sabi ng Panginoon, may ministry ka pa. Ano ang ministry mo? Palakasin mo yung mga nanghihina dahil ikaw ang mayroong authority na gawin yan dahil naranasan mong manghina. Kaya kapag nagkwento ka, yung testimony ng iyong paghihina, paano ka lumakas? Pwede mo yan ikwento. Are you with me? Ngayon, punta tayo sa mensahe. Paano pinaglingkuran ni Simon Peter ang Panginoon? Siya mismo, Sir Jaime, ang nagsulat. 1 Peter chapter 1, verse 1. Sinunod niya kung ano ang sinabi ng Panginoon. 1 Peter 1:1. Ang tanong, kanino naka-address ang 1 Peter? Here's the answer. 1 Peter 1, verse 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout. Mga Kristiyanong nag-scatter abroad, saan mga lugar? Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and then Bithynia. Bakit ganun? Because of the persecution, yung mga mananampalataya nagpunta sa 5 lugar na ito. Under persecution sila. Sila ay pinaghahanap. Sila ay hinahunting. Are you with me? At sinulatan ito ni Pedro. At ano ang laman ng sulat ni Pedro?
Ang sabi kasi ng Panginoon sa kanya, pag ikay nakabalik na, strengthen mo yung mga kapatid mong yan. Amen? At ganito pinaglingkuran ni Apostol Pedro ang mga kapatid niya. Verse number 6. Ito sabi niya, wherein ye greatly rejoice, though now for a season. Yung nararamdaman yung kahirapan, yung nararamdaman yung persecution, saglit lang yan. Encouragement, amen? Hope, di po ba? Saglit lang yan, Kyle. Saglit lang yan na ikay walang pera. Saglit lang yan na may problema ka sa iyong pamilya. Saglit lang yan na may problema ang negosyo mo. Saglit lang yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, yung nararamdaman mong problema, for a season lang yan. Saglit lang yan. Sabihin mo, saglit lang yan. Do you believe that? May encourage kaya tayo kung ganito sasabihin sa atin? Ito ang totoo, hindi ito joke-joke. Wala pong problema, tumagal ng 10 taon na yun pa rin ang problema. Sabi ng Bible, for a season. Ito pa nakalagay, if, kung, kailangan. Walang pagsubok kung hindi kailangan. Ye are in heaviness through manifold temptation. Hindi lang isang pagsubok, napakarami. Verse 7, that the trial of your faith, may purpose pa ang pagsubok, being much more precious than of gold that perisheth. Alam mo ba, yung pagsubok, nagki-create ito ng pananampalataya. At yung pananampalatayang na-create na yan, mas mahalaga pa yan kesa sa ginto na nasa pawn shop, sa tambunting. Amen? Though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Pagdating ng Panginoon, Panginoon, salamat sa pagsubok, tumibay ako, tumatag ako dahil sa pagsubok, sa biyaya mo. Panginoon, nakapaglingkod ako ng maayos sa tulong mo. Nadadown ako pero salamat sa grasya nyo. Nakakabalik ako. Pagdating ng Panginoon, magre-result ito ng what? Glory and honor pagdating ng Panginoon. And then verse number 8, whom having not seen, ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoicing with joy, what? Joy unspeakable. Hindi malirip na kagalakan and full of glory. Ganun po pinaglingkuran ng Panginoon, o ni Peter, ang Panginoon. Peter, pag na-restore ka na, palakasin mo ang mga mananampalataya. He is the author of 1 and 2 Peter. Nung mag-preach siya, he got 3,000 gold, got saved. Siya rin ang nag-witness na kauna-unahan sa hintil, si Cornelius. And he is one of the core of the Lord Jesus Christ. James, Peter, and Simon. Simon Peter. Amen? Ngayon, kapatid, dumaranas ba tayo ng panghihina? O mataas tayo ngayon? Alin man dyan, kailangan natin ng Panginoon. Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Manaming Diyos, salamat po sa inyong mensahe. Salamat dahil kung ano yung kwento ni Peter, kwento rin namin. Na iba lang kuminsan, Panginoon, ang lugar ng panahon. Pero we have the same story, Panginoon. Kung ano man ang aming nararanasan ngayon ng mga pagsubok, salamat sa sinabi na katotohanan ni Pedro. For a season lang ito. Matatapos din yan, kapatid. At nakalagay pa nga sa Bible kung kailangan. Kung hindi na kailangan na ikay subukin, tatanggalin na yan ng Diyos. Trust God. Kung yan ang nagpapalagbok sa'yo, mga pagsubok, lapit tayo sa Panginoon. Come on. Kung ikaw ay high spiritually, on fire ka, you praise God. You thank God. Salamat, Panginoon, dahil ako ngayon ay naka-ups. Matayog ang aking faith. Salamat sa grasya at hindi ko ito pagyayabang, hindi ako magkakaroon ng overconfidence. Kundi pagtitiwalaan kita at pasasalamatan kita. Come on, you pray to the Lord. What is your situation today? Nasaktan ka ba? Down ka ba? May problema ka ba? For a season, sabi ng Bible. Matatapos lang hindi niyan, kapatid. Tuloy ka lang sa paglilingkod ng pagdating ng Panginoon.
glory and honor ang sasalubong sa atin. Ama naming Diyos, batid niyo ang laman ng puso namin. Kanya-kanya kami, Panginoon, ng mga pinagdadaanan ngayong umaga. Tulungan niyo kami, Panginoon. Katulad ni Pedro, ni-restore ninyo. At hindi dito natapos sa problema ang buhay ni Pedro. Naging kagamit-gamit siya at piniglingkuran pa kayo ng napakarami pang panahon. Hanggang siya'y mamatay. Na ang sabi niya, hindi niya deserve na nakapako katulad ng Panginoon. Kaya siya ipinako ng baliktad. Dahil ang buhay niya ay para sa Panginoon. At hindi para sa sarili. Kaya ang mag-bless, Panginoon, sa mga prayers po namin. In Jesus' name we pray. Amen.